sakit. Pero alam ng Panginoon ang tunay na source kung bakit masakit ang iyong ulo. Tunay na source kung bakit tayo naghihirap. Tunay na source kung bakit may kasakitan at karamdaman sa ating mundo. And Jesus knows exactly na hindi lang nila kailangan ang political deliverer, hindi lang nila kailangan ang political hero. What they need, what we all need, is salvation from our sins. What we all need is salvation, not just from the Romans, but from the bigger oppressor, Satan the devil. So what do you do? Kung yung haring ina-expect mo, yung haring inaasahan mo, ay iba sa hari na iyong kailangan. Kasi pag tinignan mo ang Panginoon, sino sa inyo ang grateful, ang Diyos na papagaling? At lahat tayo gusto natin kagalingan. Gusto natin ang Diyos pag ang Diyos na papagaling. Gusto natin ang Diyos pag ang Diyos na po-provide. Lumalaki ang mata natin pag nakita natin si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pag nirescue ka ng Panginoon, sasabihin sa iyo, pag ikaw nirescue ng Panginoon, kapag ikaw tinulungan ng Panginoon, we want God to help us. We want God to heal us. We want God to provide for us. But what do you do? Kung yung Diyos na inaasahan mong magpo-provide, sasabihin ng tao, isuko mo buhay sa akin. Patawarin mo ang mga tao na nakasakit sa iyo. Because the king that you want is different from the king that you need. Gusto mo ng blessing, sabi ng Lord, bago yung blessing, wisdom mo na. Marunong ka muna magsuko ng oras. Change your priority. Change your step. Now, hindi na natin gusto yung Diyos na yun. Kasi ang gusto natin Diyos, yung nagpapala. Yung gusto natin Diyos, yung nagpapagaling. So, nag-e-expect sila, Jesus, iligtas mo kami sa mga Romano. Jesus, pagalingin mo ako. Paano kung hindi ko pagalingin? What if the king that you want is different from the king that you need? What if ang Diyos hindi niya pagalingin sa iyong kasakitan? What if ang Diyos hindi niya provide ang iyong mga kagustuhan? Because yes, we love Him. Kapag ang Diyos sumasagot sa ating mga panalangin, we love the Lord. Kapag ang Diyos binuksan ang mga pintuan. But sometimes, God will ask you to surrender your life. God will ask you to obey. What if God will demand righteousness and holiness? Hindi mo ba sabihin? Ibig ko bang sabihin? Gusto mo lang yung gawa ng kamay ng Diyos, pero hindi mo gusto yung fullness ng kanyang work? Na gusto mo lang yung blessing ng Panginoon, pero hindi mo gusto ng relationship sa Kanya? Sabi mo sa katabi mo ang aga ni Pastor. Amen. Sino-sino nagpapacheck up? Kung nagpacheck up ka, kung minsan nalasipahan ka na doktor. Okay, tuminom ka 3 times a day. Minsan tayo, pag mayroong sakit sa atin, pupunta tayo sa doktor. Gusto lang natin, bigyan mo kung gamot para mawala yung sakit. It's interesting. Kung pupunta tayo sa doktor, gusto natin bigyan tayo ng doktor, pero ayaw natin pag-uwi yung lifestyle natin. Lord, bigyan mo ko ng gamot sa high blood ko, pero hindi ako, kakain mo rin ako ng pipata. Paano yung ginagawa natin sa Lord? Gusto natin, Lord, pagpalain mo, pero sabi ng Lord, sumuko ka sa akin. Ano ganyan, Lord? Sabi, pupunta sa doktor, hihingi ng gamot. Sabi ng doktor, kahit anong gamot, ibigay ko sa iyo. Hindi mo babagoy ng lifestyle mo, mamamatay ka pa rin. Ang hari na mag-direct sa'yo, para hindi na siya uli maulit. Kasi pag naulit, tatawagin mo na naman siya bilang Savior. Papatawagin ni Lord ang iyong mga nakaraan. Pero hindi ka bang ipagamit, ipakontrol ang iyong kasalukuyan para ang iyong kasalukuyan ay makaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Ibig mo ba sabihin, you welcome Jesus as your Savior, but you reject Him as your King? Kasi for the because mahirap tanggapin si Jesus bilang hari. Kasi pag siya na ang hari, babaguhin niya ang sitwasyon mo. O let's reverse. Bilang Savior, kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon. Pero bilang hari, you need to change the ways of living. As a Savior, He will remove your burdens. As a Savior, He will save you from hell. But are you willing to accept Him as your King? To direct your life? To govern your decisions? And just like the text that we have in Matthew chapter 21, if Jesus entered Jerusalem and they welcomed Him, shouted, Hosanna in the highest! Hosanna to the Son of David! Meaning, they recognized Jesus as King. In the highest! So at this point, nakasigaw na sila. Naglakad na sila ng balabal nila sa langit. Dilakad nila ang kanilang mga palaspas. Sumigaw na sila. Nag-celebrate sila. Pero balik yung verse 10. Imagine nito. Nag-celebrate sila. Hosanna! Hosanna! Sabi ng isa, sino yan? Natatay na yung minsan yung may katabi
Because the first step, if you want to respond to Jesus as a king, you have to recognize Him first. Because it's possible na busy-busy ang iyong mga kamay, pero confused ang iyong puso. Because it's possible na marami kang ginagawa sa ministry, but do you recognize Jesus as your king? Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi lang pabisihan ng kamay, kundi meron pang witness sa puso mo kung sino talaga ang Diyos. Hindi lang bilang Savior, kundi bilang iyong hari. Because madaling sabihin, Hosanna, Hosanna, pero at the end of the day, you would ask, sino nga ba si Jesus sa'yo? Who is Jesus to you? That is the million-dollar question that every one of us needs to answer. For example, kung tatanungin ko po kayo ngayon, si disciples, deny yourself. Look at the progression. Deny yourself. Take up your cross. Everybody now. And follow Jesus. Gusto nyo maging disciple ni Jesus Christ? Gusto nyo siya gawing hari ng inyong buhay? Kailangan mo i-deny yung sarili. Take up your cross. And follow the Lord. Amen? Ang mga fans, i-share ka. Hindi kailangan ng Lord ng fans. Ang kailangan ng followers. Kasi ang mga fans is celebrate ka. Hey! Kaya yung mga players, hindi ko sumusunod sila sa coach. Sinasabit nila ang kanilang sariling preference sa kagustuhan ng kanilang coach. Kaya sabi ni Jesus Christ, whoever of you wants to be my disciple, you must learn to deny yourself. Take up the cross and follow the Lord. When you follow Him, hindi mo lang ina-align ang iyong emosyon, ang iyong nararamdaman. You must align how you behave. You must align your character to Him. Na si Lord ang magiging pattern natin. Because most of the time, gusto natin si Lord na magiging Savior lang natin. Pero pag siya na ang Diyos natin, He will interrupt your plans. He will even correct your plan. Ang magiging Savior convenient. Pero pag siya na ang Diyos mo, magdedemand siya, gawin mo to. So hindi naman pwede gusto lang natin yung tulong ni Lord, pero ayaw natin yung leadership ng ating Panginoon. I believe it's high time for us as a global family to change our prayer and say, Lord, thank you for saving me, but please lead the way. Paunahan niyo po kami. Ikaw ang aming hari. Maraming sa atin nagpipray, Lord, tulungan mo ko, iligtas mo ko, pagbalaan niyo po, hindi po mali ang lahat ng prayer na yan. Pero ang mas magandang panalangin, saan mo ko dinadala, Lord? Ano ang mga bagay na gusto mong isubo ko, Panginoon? Ano yung mga bagay na gusto mong i-label ko sa iyo, Panginoon? Because sabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, Luke chapter 6, bakit mo ko tinatawag na Lord, Lord, kung hindi mo naman sinusunod ang aming sinasabi? Tinawag mo akong coach, ayaw mo naman sundin kung saan kita pinapapwesto. Tinanggal mo yung meaning ng title kapag sinusungay mo ang sinasabi ng coach mo. Sinasabi ni Lord. Ganun din. Why do you call me Lord if you don't obey my commandments? Because kapag si Jesus ang Lord ng iyong buhay, master siya. Kapag si Jesus Lord ng iyong buhay, King of your life, He's the... Lifting my praise.